Sa bayan naman ng Daan Bantayan, hindi madaanan ng mga kalsadang nagkabitak-bitak. Labising napinsala ang isang lumang simbahan doon. At live mula sa Daan Bantayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kalala ang pinsala dyan? Bok, nagkalat pa nga sa paligid itong mga tipak ng bato mula sa gumuhong simbahan dito sa Daan Bantayan, Cebu, dulot ng malakas na lindol. Isa pa naman itong 139-year-old na simbahan sa mga heritage structures ng bansa. Hindi nakaligtas sa lakas ng pagyanig ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa bayan ng Daan Bantayan. Pinakanapuruan dito yung harapang bahagi ng simbahan. Halos nagkadurog-durog ang mga bato kung saan gawa ang mga pader nito. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng simbahan na hindi nasira sa lindol ang tabernakulo at ibang religious images ni Santa Rosa de Lima, Virgen del Carmen at Immaculate Conception. Nauna na nag-abiso ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, prioridad pa rin sa ngayon ang kaligtasan ng mga eksperto habang nire-restore o binubuo muli ang century-old church. Patuloy pa rin kasi ang mga nararanasang aftershocks dito sa lugar. Ang ilang kalsada nga rito, hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan dahil sa matinding pinsala. Halos bumagsak at hindi napantay sa ibang bahagi ang naturang daan. Tila hihiwalay na nga rin ito sa karugtong na tulay dahil sa malalaki at mahabang bitak na resulta ng malakas na lindol. Tanging mga residente naglalakad at ilang motorsiklo naglakas ng loob ang ilang nakakadaan sa sirang kalsada. Nangangamba tuloy ang mga residente na baka hindi sila maabutan ng tulong dulot ng sirang kalsada. Narito ang pahayag ng isang residenteng nakausap namin. Wala pang narating na tulong sa amin, maski isa. Bakit? Hirap kasi madaanan yung dalawang bridge nasira. Wala nang masasaing at wala nang ulam. Boksa ngayon naglagay na ng harang na net dito sa paligid ng nagibang simbahan para nga off-limits muna sa mga tao itong mga tipak ng bato para ma-secure itong mga ire-restore na bahagi ng century-old church. Samantala, malaking bagay ngayon ang unti-unti na rin pagbabalik ng supply ng kuryente dito sa bayan ng Daan Bantayan dahil nga dependent sa power supply, itong supply din naman ng tubig. Kaya ito yung mga bagay na ilang araw ding pinoproblema dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu, itong supply ng kuryente at tubig. So itong unti-unti pagbabalik malaking tulong sa mga apektadong residente na kakaba-kaba pa rin dahil sa mga patuloy na aftershocks na naranasan dito sa lugar. Bok? Mon, nag-uusap tayo kanina tungkol dun sa mga modular tents. Hindi ko lang matandaan kung dyan sa Daan Bantayan yan o dun sa kabilang bayan. Pero inabanggit po kanina ng modular tents na nakalatag dun sa labas. Napag-alaman mo kanina na hindi pala siya waterproof. Mas mukha siyang kulambo. Dun, yung kanyang bubong. May parating na bagyo. So ang tanong dun siguro paano yan? Yung mga taong nakatira dun sa modular tents, pag dumating ang bagyo at baka umulan dyan, saan sila sisilong? Tama ka dyan, Bok, no? Kasi nga natanong din natin ito sa lokal na pamahalaan ng San Remigio. Doon yan sa bayan ng San Remigio, yung mga modular tents na nakita natin na hindi ganun ka-sturdy o katibay at talagang yung pinakabubungan niya halos parang net lamang o kulambo. Ang ginagawa kasi ng mga residente kapag sapit ng gabi, binabaliktad nila yan para yung pinaka kumbaga yung surface nung tent ang mangingibabaw sa bubong, no, kung sakasakaling umulan, hindi naman sila mabasa agad-agad. Pero kapag humampas ang malakas na hangin, may posibilidad itong mabuwal pa rin o tumumba, no? Kaya naman ang sinasabi o paliwanag dito ng lokal na pamahalaan, bukod sa limitado lang kasi ang meron silang bilang ng mga modular tent, design daw itong mga modular tent sa mga indoor areas. Kumbaga ito nga ay mga for privacy na klase ng tent para nga hindi magkakadikit, hindi magkakasama ang mga tao o pamilya na magsisiksikan o mag-stay sa mga evacuation centers. Isa pa kasing concern, nasira yung evacuation center dito sa bayan ng San Remigio at hindi mo na ito mapakinabangan dulot ng malakas na lindol at takot din ang mga residente na manatili indoors. Kaya naman ito yung mga concern sa ngayon sa pinangangambahan na pagtama ng bagyo at mga malalakas na ulan at hangin dito sa probinsya kung sakasakali, naglagay na sin sila ngayon ng mga
tolda na klase ng tent para at least mas mataas siya at mas matibay. May mga bakal na bahagi ito para mas covered pa no yung mga nasa looban niya ng mga modular tents at hindi ganun-ganun kaagad mabasa habang nananatili sa labas ang mga residente. Bok. Okay, maraming salamat at ingat lang dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.